Hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita, gusto tatouch ang Diyos. Kapag na piniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pagdudahan ba? Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangang pagdudahan. Sigurado yan. Hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Di ba? Kailangan pa rin natin constantly ay panalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, sige na, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo, anak-anak ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakawa pa ang anak mo sa'yo? Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit upang siya ay mabigyan ng tinapay ng kanyang kaibigan na nasa loob ng bahay. Usually, napakadali para sa atin na agad i-associate, ilarawan ng ating sarili sa pamagitan ng kaibigang itong nanghihingi ng tinapay. Lalo pat sa konteksto ng panalangin, ay sinasabi rin ng ating gospel reading, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you. Pero kung iisipin po nating mabuti, kung ganito ang maging paglalarawan natin sa sarili natin, bilang yung kaibigang nanghihingi ng tinapay sa ating narinig na gospel reading, ito kaya ay magbibigay ng magandang paglalarawan naman sa Panginoon natin. Kasi kung tayo ang siyang ilalarawan, kaya nang iniisip natin, nung kaibigang pahingi naman ng tinapay at nagpupumilit na siya ibigyan, it will follow them nang ilalarawan naman nung kaibigan nasa loob ng bahay na hinihingi ng tinapay ay ang Panginoon naman. Di po ba? Pero will this picture God as good as someone sensitive to our needs and as really generous? Tandaan po ninyo kung ang Diyos ay ilalarawan lang nung kaibigang hinihinga ng tinapay sa loob ng bahay, tandaan ninyong yung kaibigang napakinggan nating hinihinga ng tinapay na nasa loob ng kanyang bahay ay napilitan lang kaya nagbigay. And so he was moved not by his friends' dire need, but because of his friends' persistence. Kung hindi pa napilit, kung hindi pa nakulitan, baka nga kung paglalaruan po natin yung eksena, yung kaibigang napilitang magbigay ng tinapay, baka nung ibigay yung tinapay, sa kanyang kaibigang pumilit sa kanya ay sinabi pa, ay tinapay mo, isaksak mo sa baka mo. Tulog na kami, sabi ko na sa'yo, hindi na ako makapakapakong pinilit ko pa ako. Ayan tuloy nagisan yung mga anak ko, pati mga alaga ko hayop. Hirap pagharapon ng tulog. O yan na, lahat mo na yan. Sapagkat mula ngayon, wala ka ng kaibigan, sabay slam ng pintuan. Kaya isipin nga ninyo, ganun ba ang Diyos? Ang Diyos ba kumikilos? Hindi dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y napipilitan lang na pagkatapos magbigay ay baka tayo pa'y pagalitan. Last mo na yan ang kulit mo. Huwag namang ganyan. Na sa ating paglalarawan ay maging magandang imahe natin at wala na tayong pakialam sa maging imahe ng Panginoon natin. Imagine being represented by a friend who is persistent, positive, and then allowing God to be represented by a friend who is inconsiderate, negative. Huwag ganon. Para lang niyang mga nagpapapicture na walang pakialam sa itsura ng kanilang mga kasamahan. Kaya yung kanilang mga kasama nagtataka. Alam nung kanilang mga kasama na maganda yung picture nila, na-check nila yun ang style natin pag nagpapicture. Tingnan ko nga, nakakita ng kanyang mga kasama, maganda naman ang kanilang itsura doon sa picture nila na nasa kanyang phone o camera. Kung bakit hindi nito pinopost, hindi nito pinoforward sa kanila para silang makapag-post. Ang hindi nila alam, na-delete na. Bakit? Yung may-ari ng phone nakita niya picture niya,
pangit ang itsura niya. Kaya nagtataka yung mga kasama. Minsan naman nakagugulat. Abay ginugulat mo naman yung mga kasama mo sa picture. Kasi, ba't baka ganito ako? Ba't ganito itsura ka? Ba't napaka-blurred ka? Bakit nakatabingi ka? Ba't hindi ako nakatingin sa camera? Nakaw, kaya pala ang ganda niya. Ayan, kaya mo pinost. Maganda ka. Kahit pangit sila. Huwag ganun, Mars. Pagiging makasarili yun eh. Huwag lamang na itsura mo lamang mahalaga. Pahalagahan mo rin ang itsura nila kung ganun lang pala, magpa-picture ka na lang ng sala. Diba? Kung sakasama ka pa, picture mo lang palang mahalaga. Parang ganito ang ginagawa natin kapag ang gagawin natin sa Ebanghelyong narinig natin ay paglalarawan lang sa Diyos at sa atin. Lilitaw ng tayong mabuti, tayong maina, ating considerate, insensitive, masungit ang Panginoon natin. Huwag ganon. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan eh. Hindi lamang ito ilalarawan mo. Halimbawa, yung mga tauhan sa talinghaga, ilalapat mo sa tunay nating karanasan. Iyon madalas ang function ng talinghaga. Once as that, may function din ang talinghaga kung minsan na hindi paglalarawan lang kundi pagpapakita ng malaking kaibahan ng mga tauhan sa Ebanghelyo o sa talinghaga sa tunay nating karanasan. In the case of the gospel reading today, hindi ito paglalarawan lang. Ito'y pagpapakita rin ng malaking kaibahan, lalong-lalo na ng Diyos dun sa talinghaga na ating napakinggan. Pinapakita nito na kung yung kaibigan sa Ebanghelyo na nagbigay ng tinapay ay nagbigay dahil napilitan lang, hindi gano'n na ang Diyos. Sapagkat hindi napipilitan ng Diyos kapag siya'y tumutulong sa atin. At sino tayo para pilitin siya? Diba? Ipinapakita nito ang kaibahan na kung yung kaibigang nagbigay ng tinapay ay hindi bukal sa kanyang loob ang pagtulong na ginawa niya, hindi ganoon ang Diyos. Iba ang Diyos. Natutuwa ang Diyos kapag tayo napapagpala, nabibiyaan niyang lubos. At ipinapakita nito ang kaibahan na hindi lamang tayo kaibigan ng Diyos, tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mas lalong hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Kaya nga po, kung titingnan natin yung simula ng ating gospel reading, yung karugtong nito ay yung Ebanghelyo kahapon. Kung nagsimba po kayo, ang Ebanghelyo kahapon ay tungkol sa panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin sumasalangit ka sambahin, kung saan pinatawag ni Jesus sa atin ng Diyos na Ama natin. Ama nating natutuwa kapag pinibigay ang pangangailangan natin. Ama nating nagbibigay ng pangangailangan natin, in fact kahit hindi pa natin hilingin. At ang mga patunay niyan ay ang mga biyaya na tinatama sana natin dahil kailangan natin kahit hindi natin hinihiling. Kailangan nating araw-araw na mabuhay, di ba? Tuwing gabi ba bago ka matulog, pinagdarasal mo na kinabukasan sana buhay ka pa? Hindi natin araw-araw, gabi-gabi pinagdarasal yan. Pero araw-araw buhay tayo sapagkat kailangan pa nating mabuhay at kailangan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay. Ganon ang Diyos bilang Ama. Ni hindi mo pa iniisip, ni hindi mo pa sinasabi, naiisip at ipinibigay kanya. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating kumatok, humanap at humingi. Kailangan pa rin nating constantly ay panalangin. Pero hindi upang siya ay pilitin, kundi upang ang relasyon natin sa Diyos ay mas lalo pang lumalim. Experience will tell us na mas lumalalim ang relasyon natin sa isang tao kapag lagi nating nakakapiling, nakakausap, nakakanig ito. Ganon din ang Diyos. No wonder sa itinuro niyang panalangin ang sabi sa atin, sabihin niyo, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw para araw-araw tumawag tayo sa Kanya. Hindi yung ating papakyawin na, Lord, bigyan mo ako ng pagkain ko isang buwan ha? Yung pang isang linggo ha? Kailangan pa rin nating humiling upang mas makapag-establish tayo sa tulong ng Diyos ng isang malalim na relasyon sa Panginoon natin. At kapag nagkagayon ang ating will, ang ating kalooban sa panalangin,
ay maiko-conform na natin sa kalooban ng Panginoon natin kapag na-imbibe na natin yung isang malalim na relasyon sa Panginoon na maituturing talaga natin ang Diyos ay Ama natin. Kapag naituring talaga natin ang Diyos ay Ama natin, hindi na magiging mahalaga ano ba ang kalooban natin kundi kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin sapagkat alam nating bilang Ama, siya ang pinaka-nakakaalam ng kailangan at makatutulong sa atin. No wonder, sa bandang huli, ang sabi dito ay, because the Father in heaven gives the Holy Spirit to those who ask Him. Ano bang function ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang siyang pas nagpapalalim ng ating relasyon kay Kristo. Hindi ba sabi ng ating Panginoon bago siya lumisan sa mundong ito, ang Espiritu Santo ang siyang mas magpapaalala, magpapaunawa ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa gayon, mas lalo niyo akong makikilala, mas magiging close tayo. Ayun ang function ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo kaugnay nito ay nagbibigay ng mga regalo, gifts, like wisdom and understanding upang hindi lang lumalim ang relasyon natin sa Panginoon natin, kundi upang mailapat na natin hindi ang kalooban natin, Lord, kundi ang kalooban mo para sa amin. In that way, hindi na mangyayari na sa kahit pangitain natin, kahit sa pag-iisip natin ay magiging mas maganda na ang image natin kaysa sa image ng Panginoon na hindi na mangyayari yun sapagkat maunawaan na natin na kung nagnanais tayo na matupad ang mga hinihiling natin, ay ganun din ang Panginoon natin. Na kung nagnanais tayo sa ating mga panalangin na maganda ang mangyari sa buhay natin, ay ganun din ang Panginoon natin. Na kung mabuti tayo, ay mas mabuti kaya sa atin ang Panginoon, ang Ama natin. Kaya nga, di naman sinabing, beg and you shall receive. Ang sabi, humingi lang. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Humingi ka lang araw-araw. Lord, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi, sige na, hindi mo kailangan gawin yan. Kasi hindi mo kailangan pilitin ng Diyos. Kasi ang Diyos ay sensitibo sa pangangailangan mo, anak ng Diyos. Ikaw ba gusto mong nagmamakawa pa ang anak mo sa'yo? Ikaw ba gusto mo pag humihingi yung anak mo sa'yo, nahihiya sa'yo? Adi, pwede po. Hindi. Gusto mo yung naniniwala siya, hindi lang sa kaya mo ibigay yung hinihiling niya, kundi dahil sa naniniwala siyang mahal mo siya. Minsan ay nasabi ko na hindi naman na-move ang Diyos. Hindi naman natatouch ang Diyos. Kapag pinangangalandakan natin sa Kanya, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mas natatouch ang Diyos. Kapag naniniwala ka na mahal Kanya. Sapagkat yung pagmamahal mo sa Kanya, pwedeng pangdudahan ba? Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi mo kinakailangan pagdudahan. Sigurado yan. Besides, kung kayong mga ama na hinihinga ng inyong mga anak dahil naniniwala silang may kapangyarihan kayong ibigay ito at may pagmamahal kayo na ibigay ito, mapapahindian nyo ba sila? Kung mapahindian nyo man sila, di ba't bumabawi kayo sa ibang bagay sa kanila? O, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Kung kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, selfish kung minsan, puro trabaho kung minsan, walang amor sa iyong mga anak kung minsan, bumabarikada pa kung minsan hindi family man. Kung kayong mga ama ay mabuti sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang na sa langit? Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating panalapagdiriwang upang sa bawat paglapit natin sa Panginoon sa ating panalangin, maniwala tayo na may maganda na agad na nangyayari at may maganda pang mangyayari sa atin sapagkat ang tinatawagan natin ay Ama nating nagmamahal sa atin. Maikli lang ang buhay. Spend quality time with your loved ones na kahit na sabihin mong nagtatrabaho, nagnenegosyo para sa kanila, dapat sa trabaho mo, sa negosyo mo, mas mahalaga pa rin ang pamilya mo. Sino po dito ang nakapanood na ng pelikulang Rewind? Ako lang ba? Baka totoo kayo? Nahiya pa? Wala naman dapat ikahiya kasi maganda yung pelikula. In fact, ang daming mga reviews at mga comments tungkol dito as regards mga pwede nating ma-realize dahil sa pelikulang ito. Sa mga nakapanood ng pelikula, sana napansin po ninyo kung papaano na i-portray ni Pepe Herrera
ang karakter ng Diyos ng napaka-epektibo. Bagamat, siyempre, characterization lang yon at hindi naman natin po pwedeng i-portray ng eksakto ang Panginoon. Pero ang ganda ng pagkaka-portray. Kasi, pinortray ang Diyos bilang isang ordinary ng tao. Nagkakabit lang ng ilaw, parang maintenance boy lang, na kinausap ni Ding Dong, ni John, na mayaman. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklod at susunod sa kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. O hindi nga ba? Ang Diyos na ito ang siyang nagpakababa. Higit pa sa pagpapakababa ng isang tao sapagkat siya'y namatay na parang isang kriminal o makasalanan. Pero kahit siya nagpapakababa, hindi naman siya papayag na pagyabangan natin siya, na pagmataasan natin siya. Siya itong may pinanganak na po sa sabsaban, pero siya rin ang may-ari ng sandaigdigan. Siya itong napakabait, pero hindi lahat ay okay sa kanya, kaya nga may mga utos siya na dapat nating sundin. Talaga, siya itong Santo Niño at siya itong Poong Nazareno, pero siya rin ang Haring si Kristo na dapat nating sundin ang mga tao. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin na magmayabang sa Diyos, diktahan ng Diyos, pangunahan ng sapagkat sa pagkakaroon talaga natin ng isang malalim na relasyon sa Diyos, nararamdaman natin kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo para sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin kahit na magalit tayo, kahit na magtampo tayo, kahit na mahirapan pa tayo. Kung yun ang kailangan niyang gawin upang basagin niya ang yabang natin at upang iparamdam kundi man ipamukha sa atin na tayo ay kanyang mga nilalang na dapat sumunod sa kanyang banal na kalooban. Maliwanag ang sinasabi ni Santiago sa 4:6 ang kanyang aklat, ang Diyos ay nilalabanan ng mga mayabang samantalang pinagpapala naman niya ang mga may mababang kalooban. Brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan. Ang kasabihang life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga tsansa tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa, kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga, kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayo matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makapapawas pa yun lalo ng oras natin ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap pumawi. So as early as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula hindi lamang kapag tayo ay totally nategi na. Ang kamatayan ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapit sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung pagka-gadget mo, na inaabot ka ng kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, maiinggit ka lang dyan. Mabubuisit ka lang sa mga nakikita mong mga videos na yan, pagkakasala ka lang dyan. Bakit mo sasayangin sa pagkimkim ng galit, sa hindi pagtibos sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo ng pamilya mo? Sa pagkakasala, hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa mga bagay na ito, kaya siguradong sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung makakamatay natin ang lahat na ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamamatay, pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot pa, kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled pa, kung gusto mong mamatay ng sulit na sulit ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan.
At yan ay madedetermine kung papaano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ikaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung ayon ka lang sa gusto ng ibang tao, sa agos ng mundo. At maaaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa'yo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural malulungkot ka. Natural mag-frustrate ka, madidisappoint ka. Initial reaction yun. Pero piliin mo ang maging disposition mo pagkatapos no. Sapagkat yung initial reaction wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng choice mo na yun. Habang maaga, choose what is right. For life. Every day we choose to live and not to die. Sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin naman natin araw-araw at nagising sa umaga bago matulog. Yung naging panalangin, David, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mabilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay na ito. Kasi daming literal na pag-asalin, kung titingnan talaga natin, chinek ko kanina yung survey from 2019, ang sabi dun ang life expectancy ng bawat Pilipino lalaki nasa 65, babae 75. Kalain mo lang naman, haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang subsub sa negosyo sa trabaho para makaipang kahit paano. Ilang taon din yung araw-araw, focus ka sa trabaho mo bilang ina, bilang ama, sa pamilyang lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin kung babawasan pa ito ng pagka-gadget natin, kung babawasan pa ito ng pagdating ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, yun na lang ang matitiran siya. Yun na lang talaga. Kaya sana bawat minuto, sulit na. Let's live each moment of our life as if it is our last. Para maging ibang disposisyon natin, parang buhay natin ay sulit natin. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Ay kahit nga sa literal na pangyayari na sugatan ka, nasaksakan ng ice pick, ay siyempre, dugo. Magmamagandang loob sa iyo mga tao. Dahil nasusubihan, sabi mo, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang dudugugin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganun din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan ay nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Ang demonyo. Paano yung gagawin ng demonyo? Ay, halimbawa, hindi mo na kayo na magtitipuan, mag-asawa, magkapatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na. Hindi ka man lang ma-text. Hindi man lang makapag-missed call. Hindi man lang makapagparamdam. Tinitiis ka niya kapag lang mukha siya may kasalanan. Siya pang tumitiis sa'yo. Nakita mo. O kaya magseset siya ng pagkakataon habang ikay nalulungkot na gano'n. Biglang yung asawa mo nakatampuhan mo, yung kapatid mo nakatampuhan mo. Abe, for some reasons ay may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa-natawa. Maririnig mo yun. Alam sabihin ng demonyo sa'yo, nakita mo na kahit hindi ka nagkikipuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Diba? Binubulag ka na ng Diablo para maging malala.
Tama namang when you are not at your best, huwag muna harapin yung tao. Space and time muna, pero huwag namang million years. Huwag patatagalin. Kasi hindi nakatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makalala teka hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move, dapat may makna. Oo, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin na magsasorry ka. Okay, huwag kang sorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya. Pero magparamdam ka na nag-reach out ka. Na pinapansin mo siya. Na gumagawa ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ebanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ang Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may kailangang buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay at tulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo natikibuan at titiisan, marami ang panahon na nasa sayang. Forgive. Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa iyo. Can we take it? Aminin, kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ang ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Diba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng piniprepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, naku, bigla akong nakakita sa FB, naku, yung kandidato sa senador, nainis ako. Kasi ang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa buhanga niya. Foul talaga. Parang hindi nagka. Huwag kayong magmarites. Siya niyon. Huwag ganun. Kasi nga ito yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, ito ba yun? Ito ba yung mamahalin ko? Ay suddenly parang naisip ko, sumasagot si Lord, totoo. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin ang kandidatong ito ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya. Kaya mo? Hindi. Yun ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya. Mahirap po ito ha, mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality benefit. Ang sabi sa ating first reading, sana nag-teaching ninyo, sabi niya dito, for the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpala ng Panginoon ang taong tapat at matuwid, yung hindi humihilig sa pagkakasala anuman ang mangyayari. Hindi. Yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just, hindi basta-basta, kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti na gawa, lising to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ka. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun, sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan. That is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa iyong patawarin mo na, anong sinasabi mo? Diyos ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayo kasabihan, to err is human, to forgive is, diba? Hindi sinasabing to share is divine.
At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5:48. Dito ang sabi, be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mo maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas magiging tunay na mga anak ng Diyos, hindi kalabisang sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta. Ito'y malulubos. Ito ay aagos siksikliklik at umaabaw pa. And it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansang ito. Kapag magpatawad ka, nang nagkasalan sa iyo in the context lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Paniwala ka. O pwedeng dahil sa pagpapatawad mo sa mister mong nagkasalan sa iyo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero ito eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa iyo patawarin mo yan. Magbabago yan. Sigurado. Halimbawa nagkamali lang ng minsan ng misis mo, mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Papaano kung sa pagpapatawad mo, mas magbago nga yung tao? Papaano kung sa pagpapatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Papaano kung sa pagpapatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Papaano kung sa pagpapatawad mo sa isang kapamilya mo, hindi man naipalit yung dati, mas safe man lang yung natitirang konti hanggang huli? Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagkapatawad mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi pudong-pudo na ng galit ito. Ito. I-gets nyo to, ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talaga na yung sinaktan ng masakla. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sinong madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat, o sige, ayaw niya magpatawad, sige, okay lang, huwag nating i-pressure. Yung nagbibigay, yung matinong magulang, yung faithful na magulang pero niloko, yung provider, yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may kuman. Ayaw na, huwag nating i-pressure. Kasi siya yung nasuktan eh, siya yung nagbibigay, bigas ha? Kaya hindi na makapagbukuan ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may kuman, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos niloko kasi ng tanda, sinaktan ako eh, gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo papambayahan. Huwag niyo lang hilingin sa aking patawarin ko ito. Higansan? Kasi sobra na yun eh, sobra yung ginawa niya, hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag niyo lang hilingin patawarin ko siya. Siya pilasampan talaga. Masyado na. Kapatid ito, nang magturo sa atin ang panalangin ng Diyos na si Jesus ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin, bigyan mo kami ng aming kapanin sa araw-araw, patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God will be like, bibigyan ko na lang kayo ng pagkain niyo araw-araw, pero yung patawarin ko kayo araw-araw, that's too much to us. Kapatid, kaya mo sinasabing when we forgive, mas nagiging malapit tayo sa Diyos, mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi yung binibigay mo lahat
And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam sa mga taong nakakalam ng iyong hirap. Kasi alam nila, si mama nagpatawad, si kuya, si ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ikaw, kundi para sa aming lahat. They will be very happy. Ito sanang hiling nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Ito sanang hiling nating biyaya sa pananapagdiriwang na yan.